Ano ba, Liza? Huwag mo nga akong hawakan. You're embarrassing me in front of my guests. Can't you see? I'm busy talking to important people. At ikaw, heto ka, nakasabit sa braso ko na parang linta. Ang boses ni Marco ay parang latay ng latigo, malamig at puno ng pagkamuhing hindi man lamang nito sinubukang itago. Ang mga salitang iyon ay binitiw niya sa gitna ng marangyang ballroom ng kanilang ancestral house, kung saan ang kintab ng mga kristal na chandelier ay tila nanunukso sa nagaganap na kahihiyan. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Liza ay dahan-dahang nalaglag mula sa manggas ng mamahaling taksido ni Marco. Hawak-hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon, isang regalo na pinag-ipunan niya ng palihim sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa sarili niyang mga pangangailangan. Sa loob niyon ay ang lumang relos ng yumaong ama ni Marco na ipinaayos niya sa pinakamahusay na platero upang maging sorpresa sa kanilang ika-6 na anibersaryo ng kasal. Ngunit ang init ng pagmamahal na inilaan niya sa regalong yon ay agad na naging yelo sa harap ng nanlilisik na mga mata ng kanyang asawa. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay biglang naging masangsang sa kanyang pang-amoy. Tumingin si Liza sa paligid at nakita ang mga mapanghusgang sulyap ng mga panauhin, mga negosyanteng katuwang ni Marco at ang kanilang mga asawang nakasuot ng mga hiyas na mas nagniningning pa kaysa sa katotohanan. Nadama niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang sariling pagguho. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Marco, sandali lang naman. I just wanted to give you this. Anniversary natin, di ba? Ang boses ni Liza ay halos bulong na lamang, nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, ang isang pamilyar na halahak ay umalingaw mula sa likuran ni Marco. Lumitaw si Chloe, ang babaeng alam ng lahat na sekretarya ni Marco. Ngunit ang suot nitong pulang bestida, na halos yumakap sa bawat kurba ng katawan nito, ay hindi pang opisina. Ang braso ni Chloe ay mapangahas na pumatong sa balikat ni Marco. Isang kilos na dapat ay para lamang sa isang asawa. Oh, Marco darling, don't be too hard on her. Baka hindi niya lang matanggap na kahit anong gawin niya. She will never fit in this world. Look at her. She looks like a maid in a designer dress. Hindi kumibo si Marco. Sa halip, kinuha nito ang baso ng champagne mula sa kamay ni Chloe at uminom ng direkta rito, habang ang mga mata ay nananatiling nakapaho kay Liza ng may halong pandidire. You heard her, Liza. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka na nakatutulong sa imahe ko. You're just a reminder of a past that I want to forget. Ang akala mo ba, ang pagpapakasal ko sa'yo ay dahil sa pag-ibig? It was a business deal to save your father, and now, the contract is over. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ni Liza. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya at ang hawak niyang pelus na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang relos na maingat ning ipinaayos ay humiwalay sa kaha nito. Ang mga pyesa ay nagkawatak-watak sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Hindi na nagawang tignan ni Liza ang nasirang regalo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat hapdi ng kanyang puso ay tila isang paalala ng 6 na taon ng pananahimik, ng 6 na taon ng paglunok ng sariling pangarap para lamang maging perpektong asawa sa isang lalaking hindi kailanman siya pinahalagahan. Ang kanyang mga kamay ay naging manhid, at ang hangin sa paligid ay tila nauubos. Iniwan siyang nalulunod sa gitna ng isang dagat ng kahihiyan. Sa harap ng lahat, lumapit si Marco sa malaking projector screen na nasa gitna ng entablado. Since everyone is here for our celebration, I have a special announcement to make.
Something that will clarify the future of the De La Vega Empire. Isang pindot sa remote control at ang screen ay nagliwanag. Ngunit hindi mga larawan ng kanilang kasal ang lumitaw. Ito ay isang dokumento. Isang petition for annulment na may pirma na ni Marco. At sa tabi nito ay ang mga larawan ni Chloe at Marco na maggayakap sa isang mamahaling resort sa ibang bansa. Ang mga bulong sa paligid ay naging malakas na ugong. Ang kahihiyan ni Liza ay hindi na lamang pribadong sakit. Ito ay naging isang pampublikong tontonan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng selebrasyon. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bawat tawa ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisingi. Nakatayo si Liza ron, mag-isa at wasak. Habang ang lalaking inalaya niya ng kanyang buhay ay masayang nakikipag-toast sa kanyang bagong reyna. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang kisap mata. Iniwan siyang may isang malaking katanungang, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging isang anino sa sarili mong buhay? Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang iyong dangal bago mo maalalang ikaw ay dating isang agila na marunong lumipad? Ang bawat hakbang ni Liza palayo sa maningning na ballroom ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi niya alintana ang lamig ng gabi na yumayakap sa kanyang balat, dahil mas matindi ang ginaw na nanunuot sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng bahay, sa madilim at tahimik na kusina na naging piping saksi sa kanyang mga paghihirap sa loob ng 6 na taon. Dito, sa sulok na ito, tila bumalik ang kanyang gunita sa panahong ang lahat ng ito ay nagsimula. 6 na taon nang nakalilipas, si Liza ay hindi isang anino. Siya ay isang matapang na investigative journalist na walang kinatatakutan. Ngunit nagbago ang lahat nang bumagsak ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Ang ospital ay naging kanyang tahanan, at ang mga bayarin ay naging higante na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Doon dumating si Marco, dala ang pangako ng kaligtasan. I will take care of everything, Liza. Ang bill sa ospital, ang operasyon ni Papa, lahat. Just marry me and be my wife. Ang malambing na tinig ni Marco noon ay tila himig ng isang anghel. Dahil sa utang na loob, isinuko ni Liza ang kanyang pluma, ang kanyang pangarap at ang kanyang kalayaan. Akala niya, ang pagpapakasal ay simula ng isang kwentong pag-ibig, ngunit ito pala ay simula ng kanyang pagkabilanggo. Hindi nagtagal, ang maskara ni Marco ay natanggal. Kasabay nito ang pagdating ng kanyang biyenan, si Doña Aurora. Huwag mong isipin na dahil asawa ka na ni Marco, ay kapantay mo na kami. Utang mo sa amin ang buhay ng ama mo, kaya matuto kang lumugar. Madalas itong sabihin ng matanda habang pinapanood si Liza na naglilinis ng mga mamahaling porselana. Kahit may mga katulong, pinipilit ni Doña Aurora na si Liza ang gumawa ng mga pinakamabigat na gawaing bahay bilang pagpapakumbaba. Walang nagawa si Liza, kundi ang tumango at sumunod, tinitiis ang bawat lait at pagpaparunggit para sa kapakanan ng kanyang ama. Isang gabi, matapos ang isang piging na inorganisa ni Marco para sa kanyang mga kliyente, naiwang mag-isa si Liza sa kusina. Pagod na pagod ang kanyang katawan at ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa katatayo. Nakita niya ang isang mangkok ng kanin na lumamig na sa ibabaw ng mesa. Ang mga tirang pagkain mula sa handaan na hindi man lang niya natikman dahil abala siya sa pagsisilbi. Liza sat quietly on a small wooden stool, taking small spoonfuls of the cold rice. Ang bawat subo ay may kasamang alat ng kanyang mga luhang tahimik na pumapatak. Ito ang kanyang buhay, ang kumain ng mga tira-tirahan ng kaligayahan sa sarili niyang tahanan. Wala siyang makausap, walang makapitan. Nang pumasok si Marco sa kusina upang kumuha ng tubig, hindi man lang nito tinignan ang asawang umiiyak. Make sure you clean the guest rooms before you sleep. Ayaw ni Mami ng maalikabok na kwarto bukas. Ang tanging sinabi ni Marco bago siya tinalikuran. Ang lamig ng pakikitungo nito
ay mas masakit pa sa anumang sampal. Sa kasalukuyan, habang nakatayo sa gitna ng kusina matapos ang kahihiyan sa party, naramdaman ni Liza ang isang pamilyar na galit na unti-unting nag-aalab. Naglakad siya patungo sa library ni Marco, ang silid na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang dokumento para sa kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng mabigat na lamesang naroon. Ang tunog ng kahoy na nagiskisan ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Hinalughog niya ang mga papeles hanggang sa mahanap niya ang isang lumang folder na may pangalan ng kanyang ama. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay naroon ang mga resibo mula sa ospital, 6 na taon na ang nakalilipas. Ngunit may isang dokumentong naka-attach sa dulo. Ito ay isang sulat mula sa insurance company ng kanyang ama. Nakasado na ang lahat ng gastusin sa operasyon at gamot ay ganap nang nabayaran ng insurance 3 araw bago pa man mag-alok ng tulong si Marco. Ang lahat ng perang ibinigay ni Marco sa ospital ay ibinalik din sa kanya ng kumpanya pagkalipas ng 1 buwan. Nanginig ang mga kamay ni Liza habang binabasa ang petsa. Niloko siya ni Marco. Ginamit ito ang sitwasyon ng kanyang ama upang itali siya sa isang kasal na puno ng pagdurusa, habang wala naman talagang perang inilabas ang lalaki. Ang 6 na taon ng kanyang pagtitiis, ang pagtalikod niya sa kanyang karera, at ang bawat panlalait na tinanggap niya dahil sa utang na loob, lahat ng iyon ay nakabase sa isang napakalaking kasinungalingan. Sa gitna ng kadiliman ng library, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liza. Isang tawang puno ng pait at puot. Hindi na siya ang babaeng luluhod sa pasasalamat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pintuan ng library ay biglang bumukas. Ang liwanag mula sa koridor ay tumama sa mukha ni Liza, at doon ay nakatayo si Marco. May hawak na baso ng alak at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Liza? Are you trying to steal something before you leave? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na nakapalupot sa leeg ni Liza. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi siya ang sakal. Huwag mong dungisan ang mga gamit ko ng marumi mong kamay, Liza. You've already overstayed your welcome. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko sa labas? You are nothing but a charity case, na expired na ang kontrata. Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa loob ng library. Bawat salita ay tila isang talsik ng asido na naglalayong tunawin ang anumang natitirang piraso ng pagkatao ni Liza. Dahan-dahang tumayo si Liza. Ang kanyang likod ay nananatiling nakatalikod sa asawa. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, mahigpit niyang hawak ang piraso ng papel na nagpapatunay ng 6 na taon ng panlilinlang. Ang puting papel ay tila naging kasing bigat ng isang lapida. Ang lapida ng kanyang mga pangarap, ng kanyang karera, at ng kanyang kabataang ninakaw ng lalaking nasa likuran niya. Ramdam ni Liza ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang tadyang. Sa loob ng 6 na taon, naniwala siya na ang bawat pag-alipusta ni Marco, bawat sampal ng kanyang binan, at bawat gabing pag-iyak niya sa kusina ay bahagi ng isang sakripisyo para sa kanyang ama. Ngunit ang katotohanang hawak niya ngayon ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Walang utang. Walang sakripisyo. Mayroon lamang isang matalinong manloloko at isang asawang naging bulag dahil sa sobrang pagmamahal sa pamilya. Mabilis niyang isiningit ang insurance document sa ilalim ng ibang mga papeles sa drawer bago humarap kay Marco. Pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha kahit na sa loob niya ay tila may isang malaking sunog na tumutupok sa lahat ng kanyang pagtitiis. Naghahanap lang ako ng mga gamit ni Papa, Marco. Hindi ko naman dadalhin ang kahit anong pag-aari mo. Ang boses ni Liza ay lumabas na mahina, tila isang basag na plaka, eksaktong gaya ng inaasahan ng asawa. Lumapit si Marco. Ang amoy ng alak at ng mamahaling pabango ni Chloe ay humalo sa hangin ng library. Dahilan upang masuka si Liza sa kaloob-looban niya.
Hinawakan ni Marco ang panga ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito na tila isang bakal na sipit. Tandaan mo ito, Liza. Akala mo ba ay may halaga ka pa? Without me, you are just a failed journalist crawling in the mud. Ang awa ko lang ang nagpapakain sa'yo at sa may sakit mong ama. Tinitigan ni Liza ang mga mata ni Marco. Doon, sa kislap ng kayabangan ng lalaki, ay nakita niya ang kanyang pagkakataon. Alam niya ang ugali ni Marco. Ang pagiging kampante nito ang magiging mitsa ng sarili nitong pagsabog. Kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang gamitin ang huling piraso ng kanyang pagiging api upang makuha ang lahat ng kailangan niya para sa isang ganap na pagganti. Bigyan mo ako ng isang buwan, Marco. Bulong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglabas ng mga luha ng pagkukunyari. 1 month to settle everything. To find a place for my father. After that, pipirmahan ko ang lahat ng gusto mo. I will disappear as if I never existed. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Marco habang binitawan niya ang panga ni Liza ng may pandidiri. 1 month? Para ano? Para magmakaawa ulit? Fine, 1 month. Pero huwag kang aasa na makakakuha ka ng kahit 1 sentimo sa akin kapag umalis ka. You will leave this house exactly how you entered it. Poor and pathetic. Nang talikuran siya ni Marco at lumabas ng silid, ang anyo ni Liza na kanina ay tila wasak ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang mga balikat ay tinuwid niya at ang kanyang mga mata na puno ng luha ay biglang naging kasing talim ng isang balisong. Ang journalist na matagal niyang ibinaon sa limot ay muling nagising at sa pagkakataong ito, hindi lang balita ang kanyang hahanapin, kundi hustisya. Lumingon siya sa lamesa ni Marco. Isang maliit na itim na kwaderno ang nakasilip sa ilalim ng laptop nito. Isang kwadernong hindi na kailanman nakitang ginamit ni Marco sa harap ng ibang tao. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang hininga ay pigil habang ang kanyang kamay ay unti-unting umaabot sa sikreto ng lalaking nagwasak sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kwaderno, isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang muling narinig. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang muling humarang sa liwanag ng silid. Hindi ito si Marco. Akala ko ba ay may natitira ka pang delikadesa, Liza? Pero heto ka. Nagpupumilit manatili sa bahay na hindi ka na kailangan. Tell me, ganyan ba talaga kadesperada ang mga tulad ninyong mahihirap? Ang tinig ni Chloe ay tila matutulis na kuko na kumakayod sa katahimikan ng library. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, suot ang isa sa mga puting polo ni Marco na tila isang tropeo ng kanyang pagkapanalo. Dahan-dahang binitiwan ni Liza ang hawak na folder. Ang kanyang puso ay kumakaba ng marahas, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Tumingin siya kay Chloe, ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagkawasak. At doon ay isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang ngiting, hindi mo malaman kung dahil sa pait o dahil sa isang lihim na plano. 1 buwan lang, Chloe. Iyon lang ang hiningi ko kay Marco para ayusin ang lahat para sa tatay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin sa iyo ang koronang nakuha mo sa putikan. Mahinang sagot ni Liza. Ang boses ay puno ng pekeng pagsuko. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Chloe habang lumalapit siya kay Liza. Korona sa putikan? How dare you? Kahit anong sabihin mo, ako ang mahal ni Marco. At sa loob ng 1 buwang, pananatili mo rito. Sisiguraduhin kong malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang basahan. Kinabukasan, nagsimula ang kalbaryo ni Liza na siya mismo ang nagmamanipula. Sa harap ni Marco at Doña Aurora, siya ang naging perpektong asawang nagbabayad sala. Siya ang nagluluto, siya ang naglilinis, at siya ang tumatanggap ng bawat pandalait ni Chloe na tila ba ito ay mga papuri. Ngunit sa likod ng bawat pagyuko ni Liza, ang kanyang isipan ay tila isang computer na nagtatala ng bawat pagkakamali ng kanyang mga kaaway. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng laundry room,
Nakatayo si Liza sa harap ng plantsahan. Hawak niya ang paboritong taksido ni Marco. Ang isusuot nito para sa isang malaking business meeting bukas. Ang init ng plantsa ay naglalabas ng singaw na tila ba bumabalot sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat tahi ng damit. Ito ang kanyang golden moment. Habang maingat niyang inaalis ang bawat lukot sa tela, sa kanyang isipan ay inilalatag niya ang mapa ng mga transaksyon ni Marco na nakita niya sa computer nito kagabi. Ang bawat hagod ng plansa ay tila isang hakbang patungo sa pagbuwag ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Napakislot siya nang maramdaman ang hapdi sa kanyang daliri dahil sa init, ngunit hindi siya tumigil. Ang sakit ng balat ay wala sa kalingkingan ng sakit na idinulot sa kanya ng lalaking nagmamay-ari ng damit na ito. "Liza! Bakit wala pa rito ang merienda ko? Bingi ka ba?" Sigaw ni Chloe mula sa garden. Inilapag ni Liza ang plansa nang may matinding ingat. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang cellphone na akala ng lahat ay sira na. Ngunit katunayan ay konektado sa isang cloud storage na puno ng mga ebidensya. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. "The shipment for the South Harbor project is a ghost. Check the subcontractors list. The truth is hidden under the name CR Holdings." Pagkatapos ay mabilis niyang binura ang mensahe at ibinalik ang cellphone sa kanyang tago-tagong bulsa. Lumabas siya ng laundry room at sinalubong ang galit na mukha ni Chloe na may kasamang malamig na tubig sa baso. "Heto na ang tubig mo, Chloe. Pasensya ka na. Medyo natagalan lang sa pag-ayos ng gamit ni Marco," malumanay na sabi ni Liza. Kinuha ni Chloe ang baso at nang hindi nag-iisip ay ibinuhos ang malamig na tubig sa paanan ni Liza. "Masyado kang mabagal. Siguraduhin mong bukas. Maayos ang lahat ng papeles na ipapadala ni Marco sa opisina. Ayaw kong mapahiya ang boyfriend ko dahil sa katangahan mo." Pinanood ni Liza ang pag-agos ng tubig sa kanyang mga paa. Hindi siya kumibo, hindi siya lumaban. Alam niyang ang bawat patak ng tubig na ito ay magiging bahagi ng malaking baha na tatangay kay Chloe at Marco sa huli. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, narinig ni Liza ang mahinang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula sa kanyang maliit na kwarto sa silong, nakita niya ang isang aninong naghulog ng isang sobre sa kanilang mailbox. Isang sobreng walang pangalan, ngunit alam ni Liza na iyon na ang simulan ng kanyang pagganti. Dahan-dahan siyang lumabas, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin habang hinahawakan ang malamig na bakal ng mailbox. "Sisimulan na nating tignan kung gaano katibay ang pundasyon ng bahay na itinayo mo sa luha ng aking ama, Marco." Ngunit bago pa niya makuha ang sobre, isang malakas na ilaw mula sa flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras, Liza? Sinong kausap mo?" Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng gabi. "Anong itinatago mo sa iyong likuran, Liza? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang iyong mga palihim na kilos? Mula nang mangyari ang kahihiyan sa party, tila naging maelap ka na parang dagang naghahanap ng butas na matataguan." Ang boses ni Doña Aurora ay kasing talim ng isang labaha, pumuputol sa katahimikan ng madaling araw. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay nakatutok ng diretsyo sa namumutlang mukha ni Liza, tila isang interogasyon sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang itinatago ni Liza ang sobre sa loob ng kanyang suot na manipis na cardigan. Ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang malamig na bakal ng mailbox sa kanyang likuran ay tila nagpaparamdam ng mas matinding ginaw sa kanyang gulugod. Sa mga sandaling iyon, ang bawat hininga ni Liza ay tila may kasamang tinik. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin sa matandang nasa harap niya na ang kanyang anak ang tunay na magnanakaw. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. "Wala po, Mama. Hindi lang po ako makatulog, kaya naglakad-lakad ako. Iniisip ko lang po ang kalagayan ni Papa sa ospital." Mahinang sagot ni Liza. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag
kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Isang mapang-uyam na singhal ang kumawala kay Doña Aurora habang ibinababa nito ang flashlight. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanunui. Huwag mo akong gamitan ng drama tungkol sa tatay mo. Kung hindi dahil sa pera ni Marco, matagal na siyang nasa ilalim ng lupa. Matuto kang magpasalamat sa halip na gumagala ka rito sa labas na parang may itinatagong dumi. Pumasok ka na. At tandaan mo, simula bukas, sa silong ka na matutulog. Ipinapaayos na ni Chloe ang master bedroom para sa kanila ni Marco. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang mabigat na semento na unti-unting ibinabaon si Liza sa limot. Ang master bedroom, ang silid kung saan siya nangarap na bubuo ng pamilya, ang silid na saksi sa kanyang mga luhang walang nakakarinig, ay ibibigay na sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang panunuyo ng kanyang lalamunan ay naging isang matinding hapdi, ngunit nilunok niya ito ng buong pait. Kinabukasan, ang bahay na dati ay itinuturing niyang tahanan ay naging isang impyernong may suot na maskara ng rangya. Pinanood ni Liza mula sa hagdanan habang inilalabas ng mga katulong ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga libro, ang kanyang mga damit, at ang iilang alaala ng kanyang nakaraan ay nakasilid sa mga lumang kahon na tila mga basura. Si Chloe ay nakatayo sa gitna ng sala, may hawak na baso ng juice, at nag-uutos na parang siya na ang bagong reyna ng tahanan. Ingatan niyo yung mga gamit ni Liza. Baka mapunik yung mga luma niyang damit. Wala na siyang maisusuot pag alis niya rito. Pangungutya ni Chloe, sabay tingin kay Liza nang may mapanuring ngiti. Oh, and Liza, yung silid sa silong, pakilinis muna ha? Medyo maalikabok doon, baka mag-asma ka. Pumasok si Marco sa eksena, hindi man lamang tinignan ang kanyang asawa. Lumapit siya kay Chloe at hinalikan ito sa harap ni Liza. Don't stress yourself, darling. Hayaan mo na ang mga katulong at si Liza ang gumawa niyan. Come, let's look at the new curtains for our room. Nakaluhod si Liza sa sahig ng maliit at madilim na silid sa silong. Tinitignan ang kanyang mga gamat na naggalat. Ang amoy ng alikabok at amag sa silid na yon ay tila sumasalamin sa kanyang kasalukuyang buhay. Itinapon, kinalimutan, at binalawala. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng kanyang mga lumang notebook, naramdaman niya ang matigas na bagay na kanyang nakuha sa mailbox kagabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may mga litrato at isang listahan ng mga bank accounts sa labas ng bansa. Ang mga pangalan sa accounts ay hindi kay Marco, kundi nakapangalan kay Chloe. Libu-libong dolyar ang unti-unting inililipat mula sa kumpanya ni Marco patungo sa mga personal na account ng kanyang sekretarya. Isang malamig na kaisipan ang gumapang sa isipan ni Liza. Hindi lang pala si Marco ang nanloloko. Si Chloe ay may sarili ring laro, at ang mahal ni Marco ay unti-unting ninanakawan ang lalaking akala ay nasa kanya na ang lahat ng kontrol. Sa gitna ng madilim na silid, sa kabila ng sakit at pang-aapi, isang bagong apoy ang nag-alab sa mga mata ni Liza. Hawak niyang ebidensya na magsisilbing mitsa ng pagkasira hindi lang ni Marco, kundi pati na rin ng babaeng akala ay nakuha na ang lahat. Ang bawat patak ng pawis at luha ni Liza sa silid na yon ay naging gasolina para sa kanyang plano. Paano kung ang taong inaakala mong kakampi mo sa panloloko ang siya palang hihila sa'yo pababa sa bangin? Narinig ni Liza ang malakas na tawa ni Marco at Chloe mula sa itaas. Isang tawang puno ng kayabangan. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga paa, sa madilim na silong, ang babaeng itinuring nilang basura ay nagsisimula na ring tumawa. Isang tawang tahimik, mapanganib, at puno ng paniningil. Ang bawat himaymay ng kahoy sa madilim na silid sa silong ay tila nagkukwento ng mga dekada ng kapabayaan, katulad ng nararamdaman ni Liza sa kanyang sariling pagkatao. Ang lamig ng semento sa sahig ay gumagapang sa kanyang mga binti. Ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng katotohanang natuklasan niya tungkol kay Chloe. Sa gitna ng kadiliman, ang mga dokumentong hawak niya ay tila naglalabas ng sariling liwanag. Isang liwanag
na magsisilbing mitsa ng pagguho ng mga taong umalipusta sa kanya. Isang marahang pagtama ng mga daliri sa pintuan ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang marahas na kalabog ni Marco o ang mapang-aping pagpihit ni Chloe. Ito ay isang mahiyain at nag-aalalang tunog. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ay nagpakita sa mukha ni Yaya Rosa, ang matandang nanilbihan sa pamilya de la Vega bago pa man dumating si Liza. Ma'am Liza, tinalhan ko kayo ng mainit na sabaw at pandesal. Alam kong hindi kayo kumain ng hapunan dahil sa gulo sa itaas, bulong ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal, tila isang ina na nakikita ang kanyang anak na nasasaktan. Inilapab ng matanda ang tray sa ibabaw ng isang lumang kahon. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Liza at marahang pinisil ito. Huwag niyo silang hayaang ubusin ang inyong lakas, ma'am. Nakikita ng Diyos ang lahat ng sakripisyo niyo. Ang bahay na ito ay naging saksi sa inyong kabutihan at naging saksi rin sa kanilang kasamaan. Tumingin si Liza sa mga mata ni Yaya Rosa. Yaya, bakit niyo pa ako tinatawag na ma'am? Wala na ako sa posisyong yon. Isa na lang akong bilanggo sa sarili kong buhay. Umiling ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagtubig. Para sa amin na mga tauhan dito, kayo lang ang tunay na may-ari ng tahanang ito. Si Chloe. Siya ay parang anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng pamilyang ito. Kung may kailangan kayo, kahit ano, sabihin niyo lang sa akin. Dito naramdaman ni Liza ang unang patak ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. May mga mata at tenga siya sa loob ng bahay na ito na hindi kayang bayaran ni Marco. Yaya, kailangan kong lumabas bukas ng umaga. Sasabihin ko kay Marco na bibisita ako kay Papa. Pero kailangan kong makipagkita sa isang mahalagang tao. Maari mo bang siguraduhin na hindi ako masusundan ni Chloe? Tumango si Yaya Rosa ng may determinasyon. Ako ang bahala, ma'am. Gagawa ako ng gulo sa kusina para makuha ang atensyon niya. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila nanunuyo sa balat, nakarating si Liza sa isang maliit at lumang cafe sa labas ng lungsod. Doon, sa pinakamadilim na sulok, naghihintay ang isang lalaking may makapal na salamin at seryosong muka. Siya si Antonio, ang dating editor ni Liza sa pahayagan. Liza, halos hindi kita nakilala. Bungad ni Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at habag habang tinitignan ang payat na anyo ng kanyang pinakamagaling na reporter noon. Ano nangyari sa matapang na agila ng aming newsroom? Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Liza habang inilalapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. Ang agila ay naging isang anino, Antonio. Pero ngayon, handa na siyang muling lumipad. Basahin mo ito. Habang binubuklat ni Antonio ang mga dokumento at mga litrato ng mga transaksyon ni Chloe, ang kanyang mukha ay unting nagbago mula sa awa patungo sa matinding galit. Ito ay malaking balita, Liza. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang organisadong krimen. At si Marco, ang asawa mo ay walang kinalaman dito? Sa ngayon, ang alam ni Marco ay mahal siya ni Chloe. Pero ang hindi niya alam, ang babaeng pinagpalit niya sa akin ay unting nilulunod ang kanyang kumpanya sa utang habang itinatago ang pera sa ibang bansa. Paliwanag ni Liza. Ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. Hindi ko muna ito gustong ilabas sa diaryo, Antonio. Gusto kong gamitin mo ang iyong mga koneksyon sa bangko at sa Bureau of Internal Revenue. Gusto kong i-verify ang lahat ng account na ito. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Liza. Bakit hindi mo pa sabihin kay Marco? Bakit kailangan mo pang magtiis sa bahay na yon? Tumingin si Liza sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang nagdaraan. Dahil ang mabilis na kamatayan ay hindi sapat para sa isang lalaking nagnakaw ng 6 na taon ng aking buhay gamit ang isang kasinungalingan. Gusto kong makita ang sandali na mawawala sa kanya ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan,
at ang babaeng akala niya ay tapat sa kanya. I want him to feel the same emptiness I felt every night in that cold kitchen. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Liza sa cafe na may kakaibang pakiramdam. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng paniningil. Ngunit habang naghihintay siya ng sasakyan sa tabi ng kalsada, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan sa kanya. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ni Liza ang isang pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang kalamigan hanggang sa makasakay siya ng taxi. Ngunit sa loob ng sasakyan, hindi niya mapigilang mapalingon sa likuran. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang sumusunod sa kanya, tila isang anino na hindi siya gustong pakawalan. Sino ang nagmamasid sa kanya? Si Marco ba na nagsisimula ng magduda? O si Chloe na may sariling mga sikretong pilit itinatago? O baka naman, may mas malalim pang puwersang nakatingin sa kanyang bawat galaw. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ito ng matinding pananabik. Ang laro ay nagsisimula na at wala nang balikan. Saan ka galing, Liza? Bakit ngayon ka lang? Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala ng isang malakas na bagyo. Nakatayo siya sa dulo ng madilim na pasilyo, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Tila isang halimaw na handang lumamon sa sinumang dumaan. Bahagyang napaatras si Liza. Mahigpit na hawak ang kanyang luma at kupas na bag. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong maaring magpabagsak sa imperyo ni Marco. Ngunit sa labas, kailangang manatili siyang isang asawang takot at sunod-sunuran. Sa ospital lang, Marco, bumili ako ng mga gamot ni Papa at kinausap ang doktor tungkol sa kanyang bagong laboratory results. Mahinang sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang emosyong hindi na kailangan pang ikunwari. Dahil sa takot na baka nakita siya ni Marco sa cafe, lumapit si Marco. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng marahang tunog sa makinis na sahig. Walang pasintabi niyang hinablot ang bag ni Liza. Ang laman yon ay nagkalat sa sahig. Ang mga reseta, barya, at ang kanyang cellphone. Mabilis na kinuha ni Marco ang telepono at sinimulang tignan ang bawat mensahe at tawag. Ramdam ni Liza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang asawa. Ngunit sa likod ng kanyang takot, isang bahagi ng kanyang isipan ang nakahinga ng maluwag. Alam niyang susuriin siya ni Marco, kaya bago pa man siya pumasok sa gate, ay tinanggal na niya ang SIM card na ginamit niya sa pakikipag-usap kay Antonio at itinago ito sa loob ng kanyang medyas. Wala kang ibang tinawagan kundi ang ospital at ang butika, reklamo ni Marco habang ibinabalik ang cellphone sa sahig nang may kasamang pandidire. Siguraduhin mo lang, Liza, dahil sa oras na malaman kong gumagawa ka ng ingay sa likod ko, hindi lang ang suporta sa tatay mo ang puputulin ko. Sisiguraduhin kong wala ng ospital na tatanggap sa kanya. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Liza. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Opo, Marco. Alam ko po ang lugar ko. Nang gabing iyon, isang marangyang hapunan ang inihanda sa itaas. Inutusan si Liza ni Doña Aurora na magsilbi sa kanila habang kumakain sina Marco at Chloe. Ang lamesa ay puno ng mga pagkaing hindi man lang matikman ni Liza, habang ang halimuyak ng truffle at mamahaling alak ay tila nanunokso sa kanyang sikmura. Nakatayo si Liza sa isang sulok. Hawak ang isang pitchel ng tubig habang pinapanood ang eksenang tila kinuha mula sa isang masamang panaginip. Nakaupo si Chloe sa mismong upuan na dati ay kay Liza. Suot ang isang kwintas na brilyante na regalo ni Marco noon kanilang 3 anibersaryo. Ang sarap naman na maluto ng chef mo, Marco darling, sabi ni Chloe habang malanding sumusubo. Tumingin siya kay Liza at numiti ng mapang-api. Liza, can you pour me some more wine? At pakibilisan naman, nauuhaw na ako sa kakahintay sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ibinubuhos ang pulang alak sa baso ni Chloe.
Sa mga sandaling iyon, hinawakan ni Marco ang kamay ni Chloe at hinalikan ito ng matagal sa harap ni Liza. Ang kanilang mga tawa ay tila mga saksak sa pandinig ni Liza. "You look so beautiful tonight, Chloe. Mas bagay sa iyo ang kwintas na yan kaysa sa kahit kanino," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay punang ng pagnanasa habang nakatingin sa kanyang sekretarya. Dahil sa bigat ng emosyon at sa panging inig ng kanyang kamay, bahagyang tumagilid ang bote ng alak. Ilang patak ng pulang likido ang tumalsik sa puting-puting bestida ni Chloe. Isang matinis na tili ang kumawala kay Chloe. "Oh my God, Marco! Look at what she did! Sinadya niya ito! My dress is ruined!" Agad na tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Bago pa man makahingi ng paumanhin si Liza, ang tunog ng palad ni Marco na tumama sa pisngi ni Liza ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakadapa ni Liza sa sahig. Ang pitsel ng tubig ay nabitawan niya, at ang tubig ay kumalat sa kanyang paligid. Tila sumasalamin sa kanyang mga luhang hindi na mapigilan. "Napakawala mong kwenta. Isang simpleng bagay na lang, hindi mo pa magawa ng tama," sigaw ni Marco. Lumapit siya kay Liza at dinuro ito. "Umalis ka sa harap namin. Maglinis ka ng sarili mo sa silong at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Dahan-dahang tumayo si Liza. Ang kanyang pisngi ay nagniningas sa hapdi at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. Ngunit habang naglalakad siya palayo, nararamdaman niya ang alat ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Pagdating niya sa madilim na silid sa silong, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, kinuha niya ang SIM card mula sa kanyang medyas at muling isinalpak sa kanyang cellphone. Ang sakit sa kanyang pisngi ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Ang bawat hapdi ay isang paalala na ang apoy na kinakatawan ni Marco at Chloe ay hihigupin din sila sa huli. Pinunasan ni Liza ang dugo sa kanyang labi at tumingin sa maliit na salamin sa dingding. "Sige Marco, saktan mo pa ako. Dahil sa bawat sampal mo, mas lalong tumitibay ang desisyon kung wasakin ka." Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. "The black car belongs to a private investigator. Someone else is watching you, Liza. Be careful." Napatigil si Liza. Kung hindi si Marco o Chloe ang nagpapabantay sa kanya, sino ang misteryosong taong ito na tila alam ang bawat galaw niya? Ang kulay ng pasa sa aking pisngi ay parang dapit hapon. Pula, asul, at lila. Isang paalala ng bawat taon ng pananahimik na naging mitsa ng aking pagkaubos. Habang tinitignan ko ang aking refleksyon sa maliit na salamin sa silong, hindi luha ang aking nararamdaman, kundi ang isang matalim na determinasyon. Ang bawat hapdi ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang patungo sa sandali ng paniningil. Maaga pa lamang ay nagkagulo na sa itaas. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang ni Marco at ang malakas na boses nito sa telepono ay umabot hanggang sa aking madilim na silid. "What do you mean by an audit?" "Na yon? Wala sa schedule ang bisita mula sa bureau. Ayusin niyo ang mga libro, na yon din." Sigaw ni Marco na may kasamang paghampas ng kamay sa lamesa. Dahan-dahan akong umakyat. Bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa at mga gamot. Sa gitna ng sala, nakita ko si Doña Aurora na nakahawak sa kanyang sentido. Tila inaatake ng matinding migraine dahil sa tensyon sa bahay. Si Chloe naman ay abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang mukha, tila walang pakialam sa krisis na kinakaharap ni Marco. "Mama, uminom po muna kayo ng tsaa. Alam ko pong masama ang pakiramdam niyo," malumanay kong sabi habang lumalapit sa aking biyenan. Ito ang aking golden moment. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta niya sa akin, narito ako, nagpapakita ng pagkalinga na hindi kayang ibigay ng babaeng pinili ng kanyang anak. Tumingin sa akin si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang hiya. "Bakit mo pa ginagawa ito, Liza?
Pagkatapos ng nangyari kagabi, Dahil kahit ano pa ang mangyari, pamilya pa rin po tayo sa mata ng batas, Mama. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Ang totoo, kailangan ko ang kanyang tiwala. Kailangan kong isipin ng lahat na ako pa rin ang martir na asawa upang walang sinuman ang maghinala na ako ang mitsa ng sunog na kasalukuyang tumutupok sa mga proyekto ni Marco. Pumasok si Marco sa sala, gulo-gulo ang buhok at namumutla ang muka. Liza, nasaan ang mga susi ng archive room sa opisina? May mga dokumentong kailangang ilipat bago dumating ang mga inspektor. Nasa cabinet niyo po, Marco. Pero akala ko ba ay maayos ang lahat ng papeles sa South Harbor Project? Inosente kong tanong habang dahan-dahang hinihilot ang balikat ni Doña Aurora. hindi sumagot si Marco. Sa halip, tinitigan niya ako ng matagal, tila naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor sa aking mga mata. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang isang asawang abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. Doon, naramdaman ko ang kanyang pagkalito. Hindi niya magawang paghinalaan ang babaeng nasa ilalim ng kanyang mga paa. Marco, darling, baka naman isa sa mga empleyado mo ang nag-leak ng impormasyon. Singit ni Chloe habang lumalapit at humahawak sa braso ni Marco. You know, people are jealous of your success. Isang matalim na tingin ang ipinukol ko kay Chloe. Ngunit agad ko ring ibinaling ang aking atensyon sa tsaa. Alam ko ang totoo. Ang leak na tinutukoy niya ay ang mensaheng ipinadala ko kay Antonio kagabi. Ang South Harbor Project ay isang ghost project na ginagamit ni Marco para sa laundering, at ang unang patak ng dugo ay nagsimula ng umagos mula sa sugat ng kanyang reputasyon. Sa buong maghapon, naging anghel ako sa loob ng bahay. Nilinis ko ang bawat sulok, pinagsilbihan si Doña Aurora at nanatiling tahimik habang naririnig ko ang sunod-sunod na tawag tungkol sa mga kasong maaaring isampa laban sa kumpanya. Ngunit sa bawat sandali na ako ay mag-isa, ang aking puso ay pumipintig sa kaba at pananabik. Nang magdapit hapon, habang ang lahat ay balisa sa sala, isang sunod-sunod na pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang pagkatok ng isang panauhin. Ito ay isang tunog na puno ng otoridad at bigat. Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pintuan. Sa labas ay nakatayo ang 3 lalaking nakabarong at may hawak na mga dokumento. Sa likuran nila, nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Ang sasakyang sumusunod sa akin kahapon. Magandang hapon po. Kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Nais naming makausap si Mr. Marco de la Vega tungkol sa ilang irregularidad sa kanyang mga huling transaksyon. Pahayag ng isa sa mga malalaki. Lumingon ako sa loob ng bahay at nakita ko ang takot sa mga mata ni Marco. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay, at ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila isang hudyat na ang kanyang mundo ay nagsisimula na ring magkapiraso. Sinalubong ko ang tingin ni Marco, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi ako ang umiwas. Sino ang lalaking nasa loob ng itim na sasakyan na dahan-dahang bumaba at tumingin sa akin nang may makahulog ang ngiti? Hindi siya mukhang ahente ng gobyerno. Huwag kayong pumasok. Wala kayong karapatang halughugin ang pamamahay ko ng walang utos na hukuman. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa gitna ng takot, isang tunog na malayo sa dati niyang makapangyarihang tinig. Ngunit ang mga ahente ng NBI ay hindi natinag. Sa halip, isang lalaki ang humakbang mula sa likuran nila. Ang lalaki mula sa itim na sasakyan. Suot nito ang isang asul na toksido na kasing palim ng kanyang mga mata, at ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang hatol na hindi mababali. Actually, Mr. De La Vega, we have the warrant, and I am here to make sure every single centavo is accounted for. Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, tila isang dagat na payapa bago ang tsunami. Tumingin siya kay Liza, isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan, bago muling ibinaling ang atensyon kay Marco. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Liza, nakatayo sa tabi ni Marco,
Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ng asawa. Ito ang kanyang maskara ng katapatan. Habang ang mga ahente ay nagsisimulang kumuha ng mga dokumento, si Liza ang tila naging sandigan ni Marco. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang butil-butil na pawis sa noo ni Marco. Isang kilos na tila puno ng pagmamahal. Ngunit sa katotohanan ay pagmamarka ng kanyang biktima. Huwag kang mag-alala, Marco. Nandito ako. Malalagpasan natin ito. Bulong ni Liza sa pandinig ng asawa. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang matamis na lason sa kanyang dila. Siya ang nagsindi ng apoy, at ngayon ay nagpapanggap siyang tanging tubig na makapapatay rito. Liza, yung mga files sa South Harbor, nasaan ang mga yon? We need to hide them. Pabulong na utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng malalabasan. Marco, darling, ang mga files na yon, hindi ba't ibinigay mo kay Chloe para ayusin? Sagot ni Liza. Sapat lamang ang lakas ng boses upang marinig ng mga ahenteng malapit sa kanila. Biglang napalingon si Marco kay Chloe na nooy namumutla at pilit na nagtatago sa likod ng sofa. Chloe, nasaan ang mga dokumento? Bakit tumating ang mga ito rito nang hindi natin alam? I don't know, Marco. I kept them in the vault like you told me. Depensa ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dito nagsimula ang laro ni Liza. Pero Chloe, nakita-kita kagabi na may hawak na mga folder sa library. Akala ko ba itinatapos mo ang audit para sa mga accounts mo sa labas ng bansa? Yung mga accounts na nakapangalan sa'yo? Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot. Tumingin si Marco kay Chloe nang may halong pagdududa at namumuong galit. Anong accounts, Chloe? Meron kang sariling accounts gamit ang pondo ng kumpanya? No! Marco, naninira lang siya! She's lying! Sigaw ni Chloe, ngunit huli na. Ang bining itinanim ni Liza ay nagsisimula ng tumubo sa isipan ni Marco. Ang lalaking misteryoso na nakilala bilang si Rafael, isang forensic auditor na itinalaga ng korte, ay lumapit sa kanila. Mr. De La Vega, may nahanap kaming discrepancy sa inyong personal na savings. Isang malaking halaga ang nailipat sa isang account sa Singapore, sa ilalim ng pangalan ni Miss Chloe Valdez. Ang tunog ng pagbagsak ng basong hawak ni Chloe ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang pulang alak ay kumalat sa sahig, tila dugo mula sa isang sugat na hindi na mapaghihilom. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Marco ay bumaling mula sa NBI, patungo sa babaeng akala niya ay katuwang niya sa lahat. Ikaw, duro ni Marco kay Chloe. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak sa sahig. Ginamit mo ako? Ninanakawan mo ako habang akala ko ay tapat ka sa akin? Nakatayo si Liza sa likuran ni Marco. Ang kanyang muka ay nananatiling malungkot at puno ng pag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat hiyaw ni Marco at ang bawat iyak ni Chloe ay tila isang magandang musika. Ang maskara ng katapatan ay perpektong proteksyon. Sa mata ng lahat, siya ang biktima na nananatiling tapat, habang ang tunay na kaaway ay nagkakawatak-watak na sa harap niya. Hinawakan ni Rafael ang braso ni Liza ng bahagya habang naglalakad siya palabas upang kumuha ng iba pang kagamitan. The needle is deep, isn't it? Bulong nito sa Tagalog na may kasamang kakaibang punto. Napatingin si Liza kay Rafael. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila alam niya ang bawat hibla ng planong binuo ni Liza sa loob ng madilim na silid sa silong? Habang ang gabi ay lumalalim at ang bahay ay puno ng mga taong naghahanap ng katotohanan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Liza habang pinapanood ang nagwawalang si Marco. Kapag ang lahat ng pundasyon ay gumuho at ang lahat ng kasinungalingan ay nabulgar, sino ang matitirang nakatayo sa gitna ng mga guho? At handa na ba siya sa susunod na hakbang ni Rafael? Ang lalaking tila mas higit pa ang alam kaysa sa ipinapakita nito. Dangalang itinitinda ko rito sa gabing ito.
Hindi lang basta alahas o ari-arian. Sapagkat sa mundong binuo ninyo, Marco, ang katotohanan ang pinakamahal na presyo na hindi ninyo kayang bayaran. Ang boses ni Liza ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Grand Diamond Hotel. Hindi ito ang boses ng babaeng nagluluto ng tsaa sa madilim na kusina o ang boses ng asawang tumatanggap ng sampal ng may nakayukong ulo. Ito ay boses ng isang muling nabuhay na reyna, matalim at walang takot. Ang lahat ng mata ng elite na lipunan ng Maynila ay nakatuon sa kanya. Sa halip na ang luma at kupas na damit na nakasanayan nilang makita, si Liza ay nakasuot ng isang nagminingning na pulang gown na tila gawa sa mga talulot ng rosas at dugo. Ang kulay na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan sa gitna ng mga taong nakasuot ng itim at puti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na dati ay laging nakatago sa anino ng kanyang pagtitiis. Napatigil si Marco sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang tuxedo. Sa tabi niya, si Chloe ay tila gustong magpalamon sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng mamahaling abaniko. Liza, anong kalokohan ito? Bumaba ka riyan? Ang pabulong na sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit at takot. Ngunit hindi na tinag si Liza. Naglakad siya patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilika ng isang ritmo ng paniningil sa makinis na sahig. Ladies and gentlemen, panimula ni Liza. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga kamera ng mga reporter na naroon. Ang auction na ito ay para sa charity, hindi ba? Kaya naman, nais kong i-donate ang pinakamahalagang bagay na ibinigay sa akin ng lalaking ito. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila naging kadena sa kanyang mga daliri sa loob ng 6 na taon. Ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing siya ay umiyak, bawat hapdi ng sampal, at bawat kasinungalingang kanyang nilunok. Inilagay niya ito sa pilak na tray sa gitna ng entablado nang walang pag-aalinlangan. Ang singsing na ito ay simbolo ng 6 na taong panloloko, ng mga ghost projects, at ng pagnanakaw sa kaban ng mga taong nagtiwala sa kumpanyang ito. Patuloy ni Liza. Auctionan niyo ito dahil ito na lamang ang natitirang halaga ng pangalang De La Vega. Stop this! Patayin niyo ang sound system! Hiyaw ni Marco sa mga staff, ngunit walang gumalaw. Sa isang sulok, nakita ni Liza si Rafael na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakapalulsa at may isang maliit na niti sa kanyang mga labi. Siya ang may hawak ng kontrol sa gabing ito. Sa isang iglap, ang dambuhalang projector screen sa likuran ni Marco ay nagliwanag. Ngunit hindi ang mga video ng corporate success ang lumitaw. Ito ay mga record ng bank transfers ni Marco patungo sa insurance company na nagsasabing refunded, ang mga peking pirma sa mga dokumento ng South Harbor, at ang mga video ni Chloe na naglilipat ng pondo sa Singapore. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi, bago ito napalitan ng malakas na ugong ng pagkabigla at pag-uusisa. Ang bawat click ng mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa katawan ni Marco. You traitor! Ang ungol ni Marco. Nawala na ang lahat ng kanyang pretensyon. Sa harap ng lahat, sinubukan niyang sugurin si Liza. Ang kanyang mukha ay tila sa isang halimaw na nasugatan. Sisirain kita, Liza. Sisiguraduhin kong mamatay ka sa hirap. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay kay Liza, 3 lalaking nakauniporme ang humarang sa kanya. Mula sa dilim, lumabas si Rafael at tumayo sa tabi ni Liza, tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya. Mr. De La Vega, you are under arrest for plunder, falsification of public documents, and tax evasion. Ang malamig na tinig ng isang opisyal ang bumasag sa huling pag-asa ni Marco. Napanood ni Liza habang kinakabitan ng posas ang mga kamay ni Marco. Ang mga kamay na dati ay ginagamit upang saktan siya. Tumingin siya kay Chloe,
na ngayon ay hinihila rin ng mga pulis habang umiiyak at nagmamakaawa. Wala nang rangya, wala nang ganda. Mayroon na lamang silang dalawa na nahubaran ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Tumingin si Liza sa screen kung saan nakasulat ang malalaking letra ng katotohanan. Nadama niya ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito kagalakang may kasamang halakak. Ito ay isang uri ng kapayapaan na may kasamang lumbay. Ang pagguho ng imperyo ni Marco ay simula pa lamang nang dumaan si Marco sa tabi ni Liza. Habang hinihila ng mga pulis, huminto ito ng sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. Akala mo ba panalo ka na, Liza? Wala kang kahit ano. Pati ang bahay na tinitirhan mo, kukunin ng bangko. Mapupunta ka rin sa kalsada. Numiti si Liza, isang niting puno ng pait, ngunit may dignidad. Mas gusto ko pang matulog sa kalsada na may dangal, kaysa sa isang palasyong binuo sa dugo ng aking ama, Marco. Nang mailabas na ang mga ito, naiwan si Liza sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag ng spotlight. Ang pulang gown niya ay tila mas nagliwanag pa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, ang kanyang puso ay nagsisimulang manginig. Paano na siya bukas? Paano na ang kanyang ama? Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang lahat ng iniwan nito ay mga guho? At sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumapit si Rafael sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sariling coat at isinampay ito sa mga balikat ni Liza. Tila ba nais niyang protektahan ang babae mula sa lamig ng katotohanan? Tapos na ang unang bahagi, Liza. Handa ka na ba para sa totoong laban? Huwag mong isipin na dahil napusasan mo si Marco ay ikaw na ang nagwagi, Liza. Nakalimutan mo na ba? Ang perang ginamit mo para sa iyong marangyang gown, ang pagkaing kinain mo, at ang bubong na nagprotekta sa iyo sa loob ng 6 na taon. Lahat ng iyon ay galing sa apelidong niyurakan mo ngayong gabi. Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng malawak na lobby ng hotel. Nakatayo ang matanda sa gitna ng nag-aalipulong na mga reporter. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit at matinding kahihiyan. Napatigil si Liza sa kanyang paglalakad. Ang coat ni Rafael na nakasampay sa kanyang balikat ay nagbibigay ng init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga tipak ng yelong bumabaon sa kanyang balat. Tumingin siya sa matandang babae. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ngunit siya ring unang nagparamdam sa kanya na siya ay isang basahan sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahang humarap si Liza. Ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid. Ang perang sinasabi niyo, Mama, ay perang ninakaw sa mga taong nagtiwala sa inyo. Hindi ko kailangan ng kayamanang galing sa luha ng iba. Ang tanging hiningi ko ay respeto, pero kahit kailan ay hindi nyo iyon ibinigay. Hindi na hinintay ni Liza ang sagot ni Doña Aurora. Sumakay siya sa sasakyan ni Rafael at habang lumalayo sila sa hotel, pinanood niya ang pagliit ng anino ng mga De La Vega sa kanyang likuran. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang malalim na balon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang kanyang sariling paghinga na tila hirap pa ring makasabay sa bilis ng mga pangyayari. The bank has already started freezing his assets, Liza, ani Rafael habang nakatuon ang mga mata sa kalsada. By tomorrow morning, the De La Vega empire will be nothing but a headline of a massive fraud. But you have to be ready. People like Marco don't go down without trying to pull everyone else with them. Pagdating nila sa mansyon, hindi na ang marangyang tahanan na nakasanayan ni Liza ang bumungad sa kanya. Ang mga gate ay may nakapaskil ng paunawa ng foreclosure. Ang mga katulong ay nag-iiyakan habang nag-eempake ng kani-kanilang mga gamit. Ang bahay na dati ay puno ng kayabangan ay tila naging isang malaking libingan ng mga lihim. Pumasok si Liza sa kanyang maliit na silid sa silong sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang lumang bag
at inilagay ang iilang mahahalagang gamit. Habang nag-eempake, nakita niya ang isang maliit at kupas na larawan ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng unan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagyakap sa tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pasakit. Sa gitna ng pagguho ng lahat ng ranya sa kanyang paligid, ang simpleng larawang ito ang nagpaalala sa kanya na sa wakas, malaya na siya. Ngunit ang katahimikan ay bumasag ng isang malakas na pagtunog ng kanyang telepono. Isang unregistered number. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, galit, at puno ng banta. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagpapakulong sa akin, Liza? Ang boses ni Marco ay nanginginig sa pot. Nakalimutan mo yata kung nasaan ang tatay mo ngayon. Isang tawag ko lang sa mga tao ko sa loob ng ospital at masisiguro kung hindi na siya aabot sa pagsikat ng araw. Nabitawan ni Liza ang larawan ng kanyang ama. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging kasing nipis ng sinulid. Ang tagumpay na akala niya ay hawak na niya ay biglang naging abo. Marco, wag mong idadamay ang tatay ko. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. You took everything from me, Liza. My name, my business, my freedom. Ngayon, kukunin ko rin ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang huling sabi ni Marco bago naputol ang tawag. Napatakbo si Liza palabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Sinalubong niya si Rafael na noon ay kausap ang ilang mga tauhan sa labas. Rafael, ang tatay ko. Nasa panganib ang tatay ko. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang balita mula sa radyo ng mga pulis sa malapit ang umalingaw-ngaw. Fire in St. Jude Medical Center, Intensive Care Unit area. Multiple casualties reported. Ang mundo ni Liza ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang apoy na sinindihan niya upang tupukin si Marco ay tila bumalik sa kanya, dala ang pinakamasakit na bayad na hindi niya kailanman inasahan. Akala mo ba ay madali mo akong matatalikuran? Kahit mabulok ako rito sa loob, sisiguraduhin kong bawat hininga mo ay may lasa ng abo at pagsisisi. Ang boses ni Marco mula sa kabilang linya ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Liza. Nasa loob siya ng sasakyan ni Rafael. Mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa St. Jude Medical Center. Ang bawat sirena ng bumbero na dumaraan sa kanilang tabi ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa kanyang pag-asa. Ang amoy ng usok ay nagsisimula ng humalo sa hangin kahit malayo pa sila, tila nanunuot na ito sa kanyang balat. Nakarating sila sa ospital at ang bumungad sa kanila ay isang eksena ng kaguluhan. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na inilalabas ang mga pasyente. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa semento ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay sa gitna ng kadiliman. Ang apoy ay sumasayaw sa ikatlong palapag. Ang palapag kung nasaan ang silid ng kanyang ama, "Papa! Si Papa!" Isang matinis na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Liza. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa naglalagablab na gusali. Ngunit ang mga matitigas na bisig ni Rafael ay agad na pumigil sa kanya. Liza, stop! Hindi ka pwedeng pumasok doon. Mapapahamak ka! Sigaw ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng awtoridad. Ngunit may halong pag-aalala. Bitawan mo ako, Rafael. Hindi ko pwedeng iwan si Papa doon. Pinatay siya ni Marco. Pinatay siya ng asawa ko. Ang bawat salita ni Liza ay may kasamang hikbi, na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya, habang pinapanood ang makapal na usok na lumalamon sa bintana ng silid ng kanyang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Mula sa gilid ng isang ambulansya, lumabas si Yaya Rosa. Mabilis ang paghinga at ang muka ay punong-puno ng uling. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa ligaya. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair at nakakabit pa rin sa oxygen tank, ay ang ama ni Liza. Ma'am Liza! Ma'am! Late si sir! Nailabas namin siya bago pa man kumalat ang apoy. Ang hiyaw ni Yaya Rosa habang kumakaway. Ito ang kanyang golden moment. Napaluhod si Liza sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang dumi o ang mga taong nagtatakbuhan sa paligid. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang balat nito ay malamig, ngunit ang mahinang pisel nito ay sapat na upang ibalik ang hininga ni Liza. Sa gitna ng trahedya, ang tanging kayamanang natitira sa kanya ay nananatiling buo. Makalipas ang 2 araw, bumalik ang lakas ng loob ni Liza. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom. Naglakad siya sa loob ng presinto. Ang tunog ng kanyang sapatos sa malamig na sahig ay tila isang martsa ng paniningil. Pinagbigyan siya ng isang pribadong pagdalaw kay Marco bago ito ilipat sa National Penitentiary. Nakaupo si Marco sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Gulo-gulo ang buhok. Ang suot na kulay kahel na uniforme ay hindi nababagay sa kanyang dating pagiging aristokrata. Dumating ka rin, ani Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. How's the funeral? Nasunog ba ng maayos ang tatay mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Liza. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Ito ang insurance document na nahanap niya sa library noong gabing yon. Buhay si Papa Marco. At ang insurance company? Nagpadala na sila ng kopya ng lahat ng refund na nakuha mo nung operasyon niya 6 na taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Liza ay malamig. Walang bakas ng galit. Tanging ang katotohanan na kasing tigas ng bakal. Walang utang na loob na nagtali sa akin sa'yo. Meron lang isang asawang magnanakaw na nagnakaw ng 6 na taon ng buhay ko. Nawala ang ngiti ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitignan ang dokumento. Liza, wait, I can explain. I did that for us. Para hindi ka lumayo sa akin. And Chloe, patuloy ni Liza, hindi pinapansin ang pagsusumamo ng asawa. Sinabi na niya ang lahat sa mga pulis. Ang lahat ng illegal transactions, ang arson sa ospital. Itinurukan niya bilang utak ng lahat kapalit ng pagbawas sa kanyang sentensya. You are alone now, Marco. Walang pera, walang asawa, at walang kakampi. Dahan-dahang tumayo si Liza. Inayos ang kanyang coat ng may matinding dignidad. Kinuha niya ang huling piraso ng papel, ang formal na annulment decree na pinirmahan na ng Wes dahil sa bilis ng mga kasong kriminal laban kay Marco. This is not a divorce, Marco. This is an erasure. Binura ko na ang bawat bakas mo sa buhay ko. From this moment on, you are just a criminal I used to know. Habang naglalakad siya palayo, narinig ni Liza ang marahas na paghampas ni Marco sa salamin. Ang kanyang mga hiyaw ng galit at pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ngunit hindi na lumingon si Liza. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na matagal niyang dinala. Paglabas niya ng presinto, sinalubong siya ni Rafael. It's finally over, Liza. What's next? Tumingin si Liza sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Nagbibigay ng bagong kulay sa lungsod. Susunduin ko si Papa, at pagkatapos, magsusulat ako. Sisiguraduhin kong ang katotohanan ang huling salitang maririnig nila. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang itim na sobre ang iniabot ng isang gwardiya kay Liza. Ma'am, pinabibigay po ng isang abogado ni Doña Aurora. Nang buksan ni Liza ang sobre, ang kanyang muka ay muling namutla. Sa loob ay may isang susi at isang lumang liham na isinulat ng kanyang ina bago ito namatay. Isang liham na itinago ng mga De La Vega sa loob ng maraming dekada. Anong lihim ang itinatago ng kanyang ina na maaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan? Hindi mo lang ako ninakawan ng 6 na taon, Doña Aurora.
Ninakawan mo rin ang aking ina ng kanyang buhay at dangal sa loob ng 3 dekada. Ang boses ni Liza ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng kampana na nagpayanig sa natitirang pundasyon ng Mansyong de la Vega. Nakatayo si Liza sa gitna ng harden, ang lugar kung saan madalas siyang hiyain ni Doña Aurora sa harap ng mga katulton. Hawak niya ang lumang liham ng kanyang ina, isang papel na may mga mansa ng luha at amoy ng tuyong sampagwita. Sa tabi niya, si Rafael ay nananatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na halige na nagbibigay ng lakas sa babaeng matagal ng pinagkaita ng katarungan. Dahan-dahang lumingon si Doña Aurora. Ang matanda ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Tinitignan ang mga maleta niyang nakahanay sa damuhan. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Tanging ang kanyang maputlang mukha at ang nanginginig na mga kamay ang natira. Nang makita ang liham sa kamay ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at hiya. Saan mga kuha ang sulat na yan? Ang nauutal na tanong ng matanda. Mula sa abogado niyo na hindi na ninyo kayang bayaran, Mama, sagot ni Liza. Ang salitang mama ay binitawan niya ng may halong pait. Dito nakasaad ang lahat, na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni na Marco, ay orihinal na pag-aari ng aking ina. Naniloko siya ng iyong asawa, ginamit ang kanyang kabutihan, at pinapirma sa mga dokumentong hindi niya naintindihan bago siya pinalayas ng walang kahit ano. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Liza at inilapag ang isang maliit at kalawanging susi sa kandungan ni Doña Aurora. Ang susing ito ay para sa isang safety deposit box na binanggit ni Ina sa sulat. Sa loob niyon ay ang mga orihinal na titulo at ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niyo sa akin. Dahil sa tuwing titingin kayo sa mukha ko, nakikita niyo ang krimeng ginawa ninyo sa pamilya ko. Napayuko si Doña Aurora. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig ng mga hikbi. Ito ang hiya na mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Ang malaman na ang taong inalipusta mo ay ang siyang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng iyong karangyaan. Patawarin mo ako, Liza. Ang halos pabulong na pagsusumamo ng matanda. Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan ni Marco. Ayaw kong lumaki siyang mahirap at sa proseso, ginawa niyo siyang halimaw. Tugon ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi na para sa sakit, kundi para sa kalayaan. Ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para sa alaala ng aking ina na namatay sa hirap habang kayo ay nagpapasasa sa kanyang pawis. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga sheriff upang tuluyan ng selyuhan ang mansyon. Pinanood ni Liza habang dahan-dahang tumatayo si Doña Aurora at naglalakad palabas ng gate. Bit-bit ang isang maliit na bag. Isang eksenang eksaktong kabaliktaran ng pagpasok ni Liza sa bahay na iyon 6 na taon na ang nakalilipas. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malaking bahay, naramdaman ni Liza ang isang malambot na kamay sa kanyang balikat. Si Rafael iyon. Ano nang plano mo sa bahay na ito, Liza? Tanong ni Rafael. Tumingin si Liza sa dambuhalang gusali na naging kulungan niya. Ibebenta ko ito. Ang perang makukuha ay itutulong ko sa mga biktima ng pang-aabuso at sa mga batang nagnanais maging mamamahayag. Ayaw ko nang manirahan sa mga tinitirhan ng mga talinghaga ng kahapon. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na nakabibingi, kundi nagbibigay ng pag-asa. Ngunit habang tinitignan ni Liza ang susi sa kanyang kamay, isang huling pangungusap sa sulat ng kanyang ina ang muling pumasok sa kanyang isipan. Isang pangungusap na hindi niya binanggit kay Doña Aurora. Liza, may isa pang lihim na nakatago sa ilalim ng puno ng nara sa likod bahay. Doon ko itinago ang tanging bagay na magpapatunay kung sino talaga ang iyong ama. Napatitig si Liza sa madilim na bahagi ng harden, kung nasaan ang matandang puno ng nara.
Akala niya ay tapos na ang lahat ng revelasyon. Ngunit tila may isa pang katotohanang naghihintay sa kanya sa ilalim ng lupa. Liza, stop digging. Baka masugatan ka na. Hayaan mo na ang mga tauhan ko ang gumawa niyan para sa iyo. Ang boses ni Rafael ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay marahang pumigil sa nanginginig na braso ni Liza. Ngunit hindi tumigil ang babae. Ang kanyang mga kuko ay puno na ng itim na lupa. At ang kanyang hininga ay humihingal sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Ngunit tila wala siyang nararamdamang pagod. Sa ilalim ng matandang puno ng nara, kung saan ang mga ugat ay tila mga daliring nakabaon sa kasaysayan ng lupang ito, naramdaman ni Liza ang isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na lata, kinalawang na ng panahon, ang dahan-dahan niyang inilabas mula sa pusod ng lupa. Ang tunog ng pagkakakiskis ng lata sa mga bato ay tila isang piping hudyat na ang huling lihim ng mga De La Vega ay handa na ring magpakita dito, sa ilalim ng punong saksi sa kanyang mga pag-iyak nung siya ay bago pa lamang sa mansyong ito. Tila nagtagpo ang nakaraan at ang hinaharap. Ito ang kanyang golden moment. Habang dahan-dahang binubuksan ni Liza ang kahon, ang amoy ng lumang papel at tuyong lupa ay humalo sa bango ng madaling araw. Sa loob ay may isang locket na ginto at isang nakatuping dokumento na may selyo ng isang kilalang abogado mula sa nakaraang henerasyon. Nang mabasa ni Liza ang nilalaman, ang kanyang puso ay tila tumalon at pagkatapos ay nanumbalik sa isang payapang ritmo. Ang dokumento ay isang secret testament ng yumaong ama ni Marco. Nakasaad doon ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Alam ng matandang De La Vega ang pagnanahaw na ginawa ng kanyang pamilya sa ina ni Liza. Bilang pagbabayad sala, bago siya mamatay, ay inilipat niya ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Liza. Isang dokumentong sadyang itinago at ibinaon ni Marco upang manatili ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liza habang nakatingin sa malawak na lupain na ngayon tiyak na sa kanya na. Kaya pala ganoon na lamang ang takot mo na iwan kita, Marco. Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil alam mong sa oras na mawala ako, mawawala rin ang lahat ng kayamanang ninakaw mo. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng lungsod ay naging isang kaaya-ayang musika sa pandinig ni Liza. Hindi na siya nakatira sa madilim na silong. Nakatayo na siya sa tapat ng isang bagong gusali kung saan nakasulat sa itaas ang The Truth Advocate, Women's Legal at Media Center. Suot ang simpleng puting blusa at pantalon. Naglakad si Liza papasok sa kanyang bagong opisina. Ang bawat sulyap ng kanyang mga empleyado ay puno ng respeto. Hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang katapangan. Sa kanyang lamesa, nakalagay ang kanyang lumang tape recorder at ang kanyang unang lethalain sa pahayagan tungkol sa mga kababaihang biktima ng hidden financial abuse. Lumapit si Rafael, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. You look peaceful today, Editor-in-Chief. Kamusta ang pakiramdam ng muling humawak ng pluma? Kinuha ni Liza ang kape at numiti ng may kalmado at malalim na kagalakan. It feels like breathing for the first time, Rafael. Ang sarap sa pakiramdam na ang bawat salitang isusulat ko ay hindi na para itago ang mga pasa, kundi para magbigay ng liwanag sa iba. At si Marco? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay bumaba ng bahagya. Hayaan natin siya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang selda. Doon, may sapat siyang panahon para bilangin ang bawat kasinungalingang itinayo niya. Sagot ni Liza nang walang bakas ng galit. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili sa kanya ng matagal. At yon ang pinakamahalagang tagumpay para sa akin. Bago matapos ang araw, dinalaw ni Liza ang kanyang ama sa kanilang bagong tahanan. Isang maliit, ngunit maliwanag na bahay na puno ng mga halaman. Habang pinapanood niya ang kanyang amang mahimbing na natutulog, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng dumi ng nakaraan
ay tila nahugasan na ng ulan. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa bintana, napansin niya ang isang pamilya na kislap sa kanyang leeg. Ang locket na nahanap niya sa ilalim ng puno. Sa loob niyon ay may larawan ng kanyang ina, at sa kabilang panig, isang lalaking kamukhang-kamukha niya. Ngunit hindi ang lalaking nasa loob ng silid. Isang huling katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang larawan ng lalaking nasa locket. Kung ang lalaking ito ang tunay niyang ama, sino ang lalaking iniligtas niya at inalagaan sa loob ng 6 na taon? At anong ugnayan ang mayroon sila na mas malalim pa sa dugo? Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat, kundi sa bawat sakripisyo at luhang ibinuhos natin para sa isa't isa. Ang mga salitang ito ay tila isang banayad na haplos sa isipan ni Liza habang nakaupo siya sa gilid ng higaan ng kanyang ama. Hawak niya ang gintong locket, ang huling piraso ng puzzle na nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng mga halaman sa kanilang bagong bakuran. Ang katahimikan ng umaga ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang nagising ang matanda. Tumingin ito kay Liza. Ang mga mata nito ay malabo na, ngunit puno pa rin ng init. Nakita nito ang locket sa kamay ng anak. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa mga labi nito. Tila isang pasaning matagal ng itinago, at ngayon ay handa ng ilatag. Papa, sino ang lalaking ito? Mahinang tanong ni Liza, ipinapakita ang larawan sa loob ng locket. Bakit hindi kayo ang kasama ni Ina sa larawang ito? Hinawakan ng matanda ang kamay ni Liza. Ang kanyang balat ay kasing tigas ng balat ng puno. Ngunit ang kanyang haplos ay kasing lambot ng seda. Siya ang iyong biyolohikal na ama, Liza. Isang makapangyarihang lalaki na binaliwala ang iyong ina nang malaman niyang siya ay nadadalang tao. Ngunit ako ang lalaking nagmahal sa iyong ina nang walang pag-aalinlangan. Ako ang tumanggap sa inyo nang wala kayong matakbuhan. Ito ang kanyang golden moment. Napaluha si Liza. Ngunit hindi dahil sa sakit. Napagtanto niya na ang 6 na taon ng kanyang pagpapakasakit para sa lalaking ito ay hindi dahil sa isang utang na loob na nakabase sa kasinungalingan ni Marco. Ito ay dahil sa isang tunay na pag-ibig na nagligtas sa kanya noon pa man. Ang matandang ito, kahit hindi niya kadugo, ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng proteksyon, at ng dangal na sinubukan ni Marco na itapon. Kayo ang tunay kong ama, Papa, bulong ni Liza habang inilalagay ang kanyang noo sa kamay ng matanda. Sapat na yon, higit pa sa sapat, lumipas ang mga linggo. Ang The Truth Advocate ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng boses. Sa bawat kaso na kanilang hinahawakan, nakikita ni Liza ang kanyang sariling paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi na siya tinatawag na asawa ni De La Vega. Siya na si Liza, ang babaeng muling bumuo sa sarili mula sa mga guho ng isang masamang panaginip. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat kasama si Rafael, tinanong siya nito tungkol sa kanyang huling pagbisita sa presinto. Wala na akong balak bumalik doon, Rafael, sagot ni Liza, habang pinapanood ang mga alon na humahalik sa buhangin. Si Marco ay bahagi na ng nakaraang ibinaon ko na sa limot. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Ang parusa ko naman ay ang maging malaya. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na mas malalim pa rito. Nahanap mo na ba ang kapayapa ang hinahanap mo, Liza? Numiti si Liza, isang tunay at malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Higit pa sa kapayapaan, Rafael. Nahanap ko ang sarili ko. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan ang sinuman
Nanakawan ako ng aking tinig. Inilabas ni Liza ang locket mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Kinuha niya ang maliit na susi na nahanap niya sa ilalim ng puno ng nara at inihulog ito sa dagat. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat patak ng tubig na tumalsik ay tila mga hiyas sa ilalim ng papalubog na araw. Habang lumalayo ang mga alon, dala ang lahat ng pait, galit, at kasinungalingan ng nakaraan. Naramdaman ni Liza ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakpak. Ang katotohanan ay hindi laging matamis. Ngunit ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling lumipad. Sa dulo ng lahat ng pasakit, natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa may sala, kundi ang pagpapatawad sa sarili at ang pagyakap sa isang bukas na puno ng pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kamay ni Liza, at sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi na bilang dalawang taong pinagtagpo ng isang kaso, kundi bilang dalawang kaluluwang handang sumulat ng isang bagong kwento. Isang kwentong wala nang itinatago, wala nang kinatatakutan, at puno ng wagas na pag-ibig. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng dagat. Ngunit ang bawat hakbang ni Liza patungo sa kanyang hinaharap ay mananatiling nakaukit sa kanyang puso, kasing tibay ng puno ng nara at kasing layo ng walang hanggan. Ang mga pahina ng kalendaryo ay dahan-dahang nalagas, na tila mga tuyong dahon na tinangay ng hanging habagat, hanggang sa ang hapdi ng nakaraan ay naging isa na lamang malabong anino sa gunita ni Liza. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabuo ni Liza ang isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Isang bersyong hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Nakatayo si Liza sa balkonahe ng kanyang bagong opisina sa Manila. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa kusina habang kumakain ng malamig na kanin. Ngayon, suot niya ang isang kagalang-galang na kasuotan ng isang mamamahayag na kinikilala sa kanyang katapatan. Ang bawat latalaing lumalabas sa ilalim ng kanyang pangalan ay nagsisilbing balute para sa mga kababaihang nakararanas ng parehong dilim na kanyang pinagdaanan. Minsan, nadadaanan niya ang lugar kung saan dating nakatayo ang Mansyong de la Vega. Ang dambuhalang gate na yon ay wala na. Pinalitan ng isang makulay na signboard ng isang foundation para sa mga batang lansangan. Ang bawat hiyaw ng kagalakan ng mga batang naglalaro sa harding yon ay tila nagbubura sa bawat alaala ng kanyang mga luha. Ang sumpa ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng pag-asa. Kumusta na si Marco? Ayon sa mga balita, ang dati makapangyarihang Ginoo ay isa na lamang bilanggo sa gitna ng maraming katulad niya. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting tinunaw ng bawat araw na lumilipas sa loob ng selda. Wala na si Chloe, wala na si Doña Aurora, at wala na ang yaman na kanyang sinamba. Ang tanging kasama ni Marco sa bawat gabi ay ang kanyang sariling konsensya. Isang multo na mas nakatatakot pa sa anumang rehas. Sa huling bahagi ng hapon, dinalaw ni Liza ang kanyang ama. Nakaupo ang matanda sa ilalim ng isang punong mangga, payapang pinapanood ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Liza ang kamay ng lalaking tumanggap sa kanya nang walang pasubali. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na kapatawaran. Pinatawad na ni Liza ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, dahil alam niyang ang kahinaang iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging tunay na matapang. Lumapit si Rafael, bitbit ang isang bungkos ng mga bagong lafalaing kailangang pirmahan ni Liza. Sa loob ng 1 taon, nanatili si Rafael sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na rumerespeto sa kanyang kakayahan. Ang kanilang ugnayan ay parang isang mabagal na sayaw, puno ng pag-unawa at unti-unting pagusbong ng isang damdaming hindi na kailangang ikubli.
Handa ka na bang umuwi, Liza? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng banayad na paggalinga. Tumingin si Liza sa malawak na kalangitan na ngayoy kulay kahel at lila. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito hininga ng pagod, kundi hininga ng paglaya. Handa na ako, Rafael. Dahil sa wakas, alam ko na kung saan ang tunay kong tahanan. Sagot ni Liza nang may ngiti. Ang anibersaryong dati, isimbolo ng pait at kahihiyan, ay naging isang mahalagang marka ng kanyang muling pagsilang. Natutunan ni Liza na ang dangal ay hindi ibinibigay ng ibang tao, at ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ang tanging susi sa isang kalayaang walang hanggan. Habang naglalakad sila palayo, ang huling sinag ng araw ay tumama sa pluma ni Liza na nakasabit sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang boses, at ang kanyang buhay. At sa bawat bagong umagang darating, sisiguraduhin niyang ang kwento ng katotohanan ay patuloy na aalingaw-ngaw, kasing tibay ng kanyang paninindigan at kasing ganda ng kanyang muling pagbangon.